mula sa lupang taniman ang manunubos ng tanan. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapanganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos sa mga para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang iyong mga anak ay magkamit ng paglingap ng mahal na Birheng Maria at pakundangan sa Kanya ay mahango ang tanan sa lahat ng masama at maging dapat sumapit sa ligayang walang maliw sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tulad ng isang dalagang nagagalak sa pagdalaw ng kanyang kasintahan, nararapat ding magalak ang bayan ng Diyos sapagkat kapiling nila ang Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin ng marinig. Mga gulod tinatahak upang ako'y makanood. Itong aking mamimibig ay katulad ng usa. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na, aking mahal. Lumipas na ang taglimig sa buong lupain at ang tagulan ay natapos na din. Bulaklak sa kaparangan, tingna't namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humuhuni, kumakanta. Iyong mga bungang igos ay hinog ng para-para, at ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga, aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan, at ng aking ding marinig ang tinig mo ginituan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Tayo kong lahat. Panginooy, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpad, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marina. Panginoon, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panungkalan ng Diyos ay mamamalakit walang pagtatapos. Mapalad ang bansang Panginoong Diyos, mapalad ang bayan kanyang ibinupol. Panginoon, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginoon, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko sa iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Isa po sa pag-cope up ko sa stress ay ang mamasyal. Diba? Kapag ka namamasyal ka, nare-relax ka. Kapag ka may dinadalaw kang kaibigan, o ako pag umuwi sa aking mga magulang, nawawala ang aking problema sapagkat nakakapasyal. Sa ating pong ebanghelyo ay narinig natin si Maria ay namasyal. Si Maria ay binisita ang kanyang pinsang si Elizabeth. Sa tingin nyo, bakit siya umalis sa kanilang bahay? Bakit siya naglakbay ng napakalayo? Para lamang bang mamasyal? Para lamang bang mabisita ang kanyang pinsang si Elizabeth? Ayon sa mga scholar, ay nung panahon na yon ay lumalaki na yung tiyan ni Maria. Kaya nai-stress siya, nagugulumihanan siya. Kaya ang kanyang naisip ay lumayo muna sa mga marites ng kanilang bayan sapagkat alam niyo naman ang chismis. Baka nga doon sa chismis nanganak na si Maria, di ba? Kung minsan buhay pa yung tao, sa kadaldalan ng iba, patay na. Di ba? Kung minsan, kaya si Maria, marami siyang narinig na sitsitan sa labas ng kanilang bahay. Kaya nagdesisyon siyang dalawin at umalis muna sa kanilang bayan. At nung dumating siya sa bahay ni Elizabeth, ay nagkaroon ng malaking kagalakan. Nagdala siya ng tuwa sa kanyang pinsan at eventually, nakaramdam siya ng tuwa. Alam niyo po, sa buhay natin kung minsan, yun ang kailangan natin. Yung magdala ng tuwa, magdala ng kasiyahan sa iba, upang tayo ay maging masaya din. Minsan po, nung ako ay stress, minsan pag ako stress sa aking pamumuno sa ACES o yung mga katolikong paaralan ng ating diocese, umuwi po ako sa bahay namin. Minsan, habang ko'y umuwi, nagmano ako dun sa nanay at tatay ko, hindi ako kumikibo. Naupo lang ako dun sa garden namin. May maliit pong garden sa bahay namin. Then, yung nanay ko, napansin siguro mukha akong pagod, mukha akong aburito. Pinagtimpla ako ng kape. At habang nakaupo ako doon sa garden, inilapag niya yung kape doon sa lamesa at nakita ko yung kamay ng nanay ko, matanda na. Kulubot na. Nakita kong ganun, lalo akong nalungkot. Siyempre, matanda na talaga yung nanay ko. Sabi niya gano'n, bakit? Ano ba ang problema? Nai-stress lang ako sa trabaho. Sabi sa akin ng nanay ko, huwag kang mag-alala. Pag umuwi ka dito, kami hindi nai-stress. Masaya. Nagbago ang nararamdaman ko sapagkat kapag umuwi pala ako,
ay nagdadala ako ng saya sa mga magulang ko. Kaya yung lungkot na nararamdaman ko ay naging tuwa. Sabi pa ng nanay ko, mo yung stress na yan. Talagang meron yan sa buhay. At nung naramdaman ko rin ang tuwa, nagkaroon ako ng bagong pananaw upang harapin ang aking problema. Si Maria, ganoon din. Nung siya ay nagdala ng tuwa kay Elizabeth, nakaramdam din siya ng matinding kasiyahan at bumalik siya sa kanila, handa nang harapin ang problema. Sa ating pagnunubina, tignan natin, tayo ba ay nagdadala ng tuwa sa ating kapwa? At kapag tayo ay nagdadala ng tuwa sa ating kapwa, sigurado ako, natutuwa ka din sa iyong buhay. Sa ating pagsulubong sa Pasko, tignan natin, are we bringing joy to others so that we become joy ourselves in our life? Sana sa pagsapit ng Pasko ay huwag konsumisyon ang ibibigay natin sa ating kapwa, kung hindi tuwa, sapagkat ang Diyos, kapag nagdadala ka ng tuwa, natutuwa din sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa ating Ama upang matularan natin ang kanyang anak, siyang ating hari at daan tungo sa kaganapan ng buhay. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Halina at iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Para sa simbahan, iligtas mo kami, O Diyos, upang kami makapaghanda sa pagdating ng iyong anak sa diwa ng pagbabalik loob at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina at iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, gawin mo silang daluyan, Panginoon, ng iyong pagliligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina at iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Para sa aming natitipon ngayon, halina't papangyarihin mo ang iyong kalooban sa aming diwa at kamalayan upang ang aming buhay ay maging pagtalima sa iyong panawagang pag-ibig at kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Para sa mga mahal naming namayapa, halina't iligtas silang umaasang makapiling ka magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina at iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Ama naming mapagmahal, halina't ihanda ang aming mga puso sa pagdating ng iyong anak, ang Emmanuel, siyang aming hari at daan tungo sa kaganapan ng buhay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahai kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagbagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami ay tubusin. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, ang pagsusuko mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ng maligayang araw ng Kanyang pagsinang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Inihiling namin kabyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong naanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ko karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Muli sa isang salita ko lamang ay gagaling na ako. Para po sa maayos nating pangungumyon, mangyari lamang po ay mauna pong pumila ang mga nasa harapan. At sa pagtanggap po ng hostia, ay ang kaliwang kamay ang nasa ibabaw at ang kanang kamay ay nasa ilalim. Mangyari lamang po na huwag nang dalhin sa kinauupuan at isubo po ito agad habang tayo ay nasa harap ng altar. Pagkatapos sumagot ng amen. Maraming salamat po.
Manatili po tayo nakaluhod para sa panalangin para sa bokasyon. Ama naming makapangyarihan, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang tubusin kami sa kasalanan at ipalaganap ang iyong paghahari sa lupa. Padaluyin mo ang iyong biyaya sa aming mga puso upang maganap namin ang pangunahing bokasyon na maging banal at kalugod-lugod sa iyong paligid at maging sa mga saksi ng iyong walang maliw na pag-ibig. Umusbong nawa sa aming simbahan ang mga bokasyon ng pagtatalaga at paglilingkod. Pagpalain mo itong aming parokya at ang aming diocese ng San Jose ng mas marami pang kabataan na tutugon sa iyong tawag upang maglingkod bilang mga pari, relihiyoso at relihiyosa. Magpadala ka pa ng mga hinirang na mangunguna sa amin sa pagsamba sa iyo at paglilingkod sa kapwa. Maging bukas nawa ang kanilang puso sa iyong banal na tawag nang makasunod sila sa iyo ng may pag-ibig at kagalakan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Apo San Jose, ipanalangin mo kami. Sitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pagkinabang. Ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos, ay maging dapat nawang magkamit ng iyong kaloob na pagtubos. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Muli po ang ating pasalamat sa mga Balikhandog members. Nawa ay suklian ng Diyos ang patuloy ninyong pagtulong. Tuwing ika-4 po na linggo ng buwan ay inaanya ng bawat miyembro na ialay ang ating mga Balikhandog envelopes. Ang schedule po natin sa December 24, Sunday, 4 a.m. Misa de Gallo, 7:30 a.m. Mass, 9 a.m. Mass, 4 p.m. Mass, 6 p.m. Mass, Christmas Eve, 7:15 panunuluyan, 8 p.m. Christmas Eve Mass at 10 p.m. Sa December 25, Christmas Day, ang ating pong mga misa, 6 a.m., 7:30 a.m., 9 a.m., 11 a.m. po ay magkakaroon tayo ng binyag at mayroong huling misa sa ika-6 ng gabi. Ang schedule po natin ng fiesta, December 27, Wednesday, 6 a.m. First Mass, 7:15 a.m. Procession, 9 a.m. Concelebrated Mass, at 11 a.m. ang sambayanang Christmas Party. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.